Okay, for our first problem, okay, check ko lang kung naka-on by mic. Okay, naka-on naman. So for our first problem, guys, determine the magnitudes of the components of the force 600 Newton. So if you're going to, wait lang, if you're going to analyze the problem, okay, kung titingnan nyo, we have here the force which is 600 Newton. Okay, ito yon 600 Newton acting, okay, acting at this vector line or by the line of action, ganyan yung ano niya. Okay, ganyan yung direction niya. Okay guys, kung titingnan nyo mabuti, okay, ang pinapahanap sa atin is determine the magnitudes of the components of F equals to 600. And again guys, we have two notations. Kapag sinabi nating resultant, at pag sinabi nating resultant, yun yung combined effect ng mga components. Okay, pagka-resultant, okay, ulitin lang natin concept na to para lang mas magets natin kung ano ba yung ano. For resultant guys, okay, combined effects of the components. Okay, kapag naman sinabing components, ito naman guys yung ano, ito naman guys yung force produce, okay, force produce along the axis, okay, force produce along the axis. Ano pa ba yan? Ano pa yung pagkakaalala nyo? Force produce along the axis. Okay, these are the individual forces. So, individual forces that comprise the resultant. Ibig sabihin, yung component na yan, para lang yung ano guys, para lang yung pagluluto. Okay? Meron halimbawa, nagluluto ka ng adobo. Your adobo is the resultant. Result ng pagluluto mo. Okay? And then yung component mo ay the ingredients. Halimbawa, the toyo, suka, bawang, sibuyas, yun yung components mo. Ngayon, if you're going to get the resultant, kailangan mo pagsama-samahin yung combined effect nung nung mga components mo para makakuha ka ng resultant. Mabalik tayo guys sa pagluluto. Bago ka magkaroon ng adobo, kailangan mo pagsama-samahin yung mga rekado mo, the suka, toyo, and then bawang sibuyas and all, para makuha mo yung desired result mo, which is the adobo. So yun lang naman ang ano. And then guys, ibig sabihin, pagka pinapahanap sa atin yung component ng force, ibig sabihin kailangan nating paghiwa-hiwalayin ngayon yung effect nung force na yun at different axes. Tama? Sa 2D guys, kung mapansin nyo, recall, di ba? Recall. In 2D, okay? In 2D, kung mapapansin nyo sa 2D natin, okay? Sa 2D natin, basically, ang ginagawa natin dito, if we have force directed along this y and x axis, o tinatawag din natin in 2D as horizontal and vertical, okay? Ibig sabihin, magkakaroon ka or masaseparate yung forces mo along the y and along the x-axis. Ibig sabihin, pag pinagsama mo yung combined effect nitong fy and fx, di ba nakukuha natin yung resultant natin which is the f. So, ganun din sa 2D. Okay, nagkakaintindihan. So, ngayon, ang pinapahanap sa atin is determine the magnitudes of the components of f equal to 600 Newton. Ibig sabihin, kailangan daw natin kunin. Kung titingnan nyo, asan ba yung axis natin? Yun pala muna. Establish natin yung axis natin. Okay, ito yun, which is the positive x, the positive z, and the positive y. And then guys, ibig sabihin, along that axis or parallel to that axis is yung mga components na hinahanap natin. Okay, imagine that this is your x. Okay, sorry. So this is your x. This is your... Okay, so just imagine that this is your x, this is your y, and this is your z. Okay, ano ba yung mga component natin or paano ba natin hahatiin yung mga forces natin? Okay, kung titingnan nyo mabuti, yung direction ng force natin is papunta doon. So I think by that, ano ba sa tingin nyo yung direction ng mga forces na, yung mga direction ng forces na mapoproduce niya? Okay, by looking at this, parallel to x-axis, okay, parallel to x-axis or parallel to this side, okay, so gawin ko red parallel to this axis, okay, ano ba yung
makikreate ng 700 Newton natin. So I think, ay 600 Newton. So I think, ang parallel dyan is pwede ko bang sabihin na eto. Yan ngayon yung magiging Fx mo. Okay? And then ngayon, parallel to y-axis naman, yan naman yung magiging y component mo. So parallel to this axis, axis, eto naman ngayon yung magiging force component mo for Fy. Okay? And how about the Fz? Ang Fz naman natin is parallel to the z-axis. Ibig sabihin, if this is your z-axis, therefore, ang Fz mo is along to this line of action naman. So, this is your Fz naman. Okay? Okay? And then ngayon, paano natin gagawin yan or paano natin kukunin yan? Sige, I think baguhin ko yung kulay for the resultant. Gawin ko lang blue. Okay? And then guys, ano ba yung ginagawa natin para makuha natin? By slope form, o diba? Paulit-ulit na lang natin ginagawa ito. Una natin is to establish the point coordinate. Okay? Tingnan mo mabuti, nasan ba papunta yung force BE mo. Okay? So, ibig sabihin, establish muna natin point coordinate for E. Ano sa tingin nyo yan? Mula dito, mula dyan, ano ngayon yung coordinate mo along the X? Okay? Ibig sabihin, mula dito, papunta dito, and then, papunta dito pa, kapag wait lang. Mula dito, papunta dito sa X, kung gaano ba siya, tingnan mabuti wait lang. Okay, para mas ma-picture nyo siguro, gagawin ko yung line, okay? Ayan yung x-axis natin. Ngayon, tinitingnan natin, when we are establishing point coordinate, is ano ba yung distance niya from the origin through the x-axis. Ibig sabihin, pag kinilik ko to, ibig sabihin, ano ngayon yung distance parallel to that. Kung titingnan nyo mabuti, ano yung distance ng x mo parallel to that. Okay? Ibig sabihin, ano to? Ano tong distance na to? Okay? Ano yung distance na yan? Kung titingnan nyo mabuti, sa top view, pag tiningnan nyo yan, okay? Ang makikita nyo na axis, di ba? I-drawing ko ng top view, no? Para mas madali maintindihan. Siguro, pagka nag-top view tayo, pwede ko bang sabihin that ito yung x mo, ito yung y, and then yung z mo naman is ito yung papunta sa'yo, perpendicular sa'yo. Tama? Ngayon, kung titingnan mo, nandito yung force. Okay? Tingnan mo lang yung top view. Tingnan mo siya top view by the axis. Ibig sabihin, ito yung point E mo ngayon. Tama? And then ngayon, ano ba yung point coordinate niyan? Mula dito, ilan yung distance na to? 2 meters, diba? Ito yon. And then mula dito naman, ano naman yung tatapat sa kanya? Diba 2 meters din? Mula dito sa point na to, ito naman yon. Okay, ganun lang mag-establish ng point coordinate. Okay, so hindi na natin, ano yon? I think, and na-observe ko naman na kahit paano may idea na kayo sa pag-establish ng point coordinates. So, gawin na natin. Okay? Ibig sabihin, burahin ko lang to. Okay, burahin ko lang yan. And then, ayun na. Okay? Wait lang. Tanggalin ko muna itong black. Palitan ko ulit ng green. Okay? Now guys, yun na. Establish tayo ng point coordinate. For E, ano ba yung coordinate ng E? Hindi ba 4? Since 2 plus 2 equals 4. Okay? 2 plus 2 equal 4. And then, okay, burahin ko ulit. 2 plus 2 equal 4 tayo for the x. And positive yan kasi ito yung positive nga natin. This is your positive y. And this is your positive z. Okay? And then, ayun. So, meron tayong 4. And then, for y naman, mula dito, ano naman yung ma-establish natin direction. So, kung titingnan mo mabuti, mula dyan, papunta sa positive y-axis is 2. And then, mula dito sa point na to, and then, eto naman, which is 2 plus 3 equal to 5. So, positive 5 yan, since papunta nga sa positive y-axis. And for the z-axis naman, simply negative 2. Okay, ito yun. Okay, ito yung distance na yun. And since nasa baba siya ng origin natin, paano natin siya i-consider? If nasa baba ka ng origin, nasa kabilang direction ka ng origin, so negative yan. So, ang ililista natin dyan guys, dito guys, ay yung negative 2. Okay? And then, for for B naman, di ba, ayan yung head natin. So, ibig sabihin yun yung i-establish natin ng point coordinate. So, ano ngayon yan? Okay, for that, pwede ba natin sabihin that 0? Okay, kasi wala siyang movement along the x-axis. And then,
2 naman, because from this point forward, ito ngayon yung magiging distance mo dyan. Tama? And then for the z-axis, hindi rin siya umangat, hindi siya bumaba. Okay? Or hindi siya umangat, hindi rin siya bumaba. Okay? Ibig sabihin, yung z-axis mo is also 0. Okay? And paulit-ulit nga lang, uulitin lang din natin, head minus tail, is simply, ano yung head natin? Ito yung head natin yun. Yung B. Okay? The B, and then the E. Okay? And then ano ba yung coordinate natin for B? Ang coordinate natin for B is 0, 2, 0. And coordinate naman natin for E is simply 4, 5, and negative 2. Okay? And then establishing head minus tail. Okay. Establishing head minus tail, simply makukuha natin 0 minus 4 is 4. 2 minus 5 is negative 3. And 0 minus 2. 0, ganito ganyan. 0 minus 2 is simply positive 2. Okay, di ba pagka nag-0 minus negative 2 tayo, yung negative times negative equal to positive. Okay, so yun lang. And then this will be our member BE. Okay, so yan yung position vector natin for force BE. Now guys, para makuha naman natin yung DEB, o DBE pala, sorry. So, DBE para consistent. Okay, DBE. Simply guys, kunin lang natin yung square root ng position vector nila. Ito guys, parang inulit-ulit naman natin to. Paulit-ulit lang din kasi yung procedure niya. Okay? Plus negative 3 square plus 2 square. Okay? And then guys, pag nakuha mo na yung DBE, simply ilan yung lalabas dito. So, paki-calculate guys, sabayan nyo ako. Okay? Simply negative 4 square plus negative 3 square plus 2 square. So, makukuha natin dyan is square root of 29. Okay? So, square root ng 29. So, meron na tayong DBE. Okay? And then, guys, ang next na natin gawin is to get the individual forces Fx, Fy, and Fz. Recalling, guys, if nasa resultant tayo, for your Fx, hindi ba slope form yan ng F and then D x over D. Okay? In this instance, minsan ko lang gagawin ha, for Fx ng BE, okay? This is for Fx ng BE is equal to force ng BE, okay? D BEx over the DBE. Okay? Hindi nga kaintindihan. Ibig sabihin, for your Fx, sige nga, gawin na nga natin. For Fx, ang FBE natin, ano ba yung force ng BE natin? 600 Newton. So, 600 Newton, okay, multiplied, ano ba yung DBEx? So, sige, papalitan ko ng kulay. For DBEx, simple, ito yon. Okay, ibig sabihin, this will be your negative 4, okay? And ano ba yung DEB? Simply, yung resultant na position vector mo for vector or for force BE. So, kung ganun pala, ibig sabihin is over square root ng 29. Okay, bahibahin ko yung kulay, no? And then for Fx, simply equal to 600. 600 multiplied by negative 4 over square root ng 29 is equal to negative, is equal to negative 445. So, ibig sabihin, negative 445 Newton. Ano yung denotion yan pagka meron tayong negative? Okay? Pagka meron tayong negative, pero pagka meron tayong negative, ibig sabihin lang na to, 445, di ba nga ang assumption natin that this, papunta dito is your positive x-axis, papunta doon is the positive, what do you call this? Positive z-axis, okay? And then, papunta naman dito, papunta naman along the y-axis is the positive y-axis. Ngayon, kukulayan ko na red. Pagka kumabila ka doon, along the x-axis, ito ngayon yung magiging negative x-axis mo. Kapag ka naman guys, mula dito, kumabila ka dito sa along the y-axis, ito ngayon yung magiging negative y-axis. And for the negative z-axis, simply, pagka mula dito, pababa, this is your negative z-axis. Ibig sabihin lang na to guys, okay? Ibig sabihin lang ng negative 445 na to, is papunta siya guys doon sa negative z-axis. Ang direction niya, tingnan mo mabuti ha, 'di ba? Ang positive natin is papunta dito, yung x natin, papunta doon yung y, and papunta dito yung z. Ngayon naman, or z. Ngayon naman, for negative axis, papunta doon yung x, papunta dito yung negative z, and papunta doon yung negative y. Ibig sabihin lang guys, na-prove yung assumption natin kanina sa drawing. Since negative 445 siya, ibig sabihin, negative or 445 Newton, okay? To the negative x-axis, to the
negative x axis. Kung titingnan nyo yung figure, ibig sabihin yung x component ng force F natin is papunta doon. Di ba? Tingnan nyo mabuti. Di ba same direction sila? Tama. Ibig sabihin, papunta siya doon sa negative x axis natin. So, we're done with our fx. So, ganun lang naman yun. Ganun lang kasimple. And for our f, ano naman? F, what do you call this? Fy simply equal to f, okay? Okay, is FBE, okay, multiplied by DBEY over the DBE. Okay? And then guys, for FY, simply equal to 600 multiplied by, ito sige, bibilugan ko naman ng blue, negative 3, okay, negative 3, okay, negative 3 over square root ng 29, okay, equal to Fy is equal to ilan? Kung kukumpitin mo yan, negative 3 is over square root ng 29, simply makakuha ka ng negative 334 point something. Pero sige, for discussion purposes, negative 334 na lang ilalagay ko. Okay? Ibig sabihin naman ito, kapag negative, since nasa y-axis tayo, ibig sabihin yung force natin is 334 Newton to the negative y-axis. Ibig sabihin, asan ba yung y-axis natin? Di ba ito yung y-axis natin? Ito ngayon yung positive y-axis natin. Ngayon, sinabi that yung Fy natin is 2 or 2D, direction towards the negative axis. Ibig sabihin, mula dito, papunta ka naman ng negative axis, which is opposite to the direction of your positive y-axis. Tama? Tama. So, dalawa na. Nakakuha na tayo ng Fx and then Fy. And down for the last one, we have the Fz. Okay, so dito na lang siguro, para hindi na malayo. Okay, for Fz naman guys, is simply equal to the Fbe multiplied by dBez over the dBe. Okay guys? And then, pagka ganyan, ibig sabihin lang yan that your Fz is equal to 600 multiplied by, o sige, balitan ko ng color. Ano ba yung dBey na tinatawag natin? Ito yun guys. The y component of the position vector. Okay? Ibig sabihin, this is 2 over square root of what? The square root of 29. Okay? Now, for your Fz, it is equal to 2 over square root ng 29 will get, will get 2 over square root ng 29 will get 222. Okay? 222 Newton. Okay, since positive yan, ibig sabihin 222 Newton to the positive y-axis. Positive z-axis. Okay? Ito ngayon yun. Ibig sabihin lang na-satisfy din yung assumption natin na yung direction ng force is papunta doon sa positive x-axis. Okay? And then, di ba nga guys, this is a positive z-axis. Papunta dyan ngayon yung positive z-axis natin. Since positive along the, to the positive of z-axis siya, paangat din yung magiging ano niya. Okay? So, yun. Tapos na yung ating sample number 1.